Yan, good morning, good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, Kaisa Cho. So yan, umaraw na. Salamat sa Diyos at nakakatikim na ng sunlight itong ating mga alagang halaman. So, yan pala tayong update, no? Kahapon yata nabanggit ko na anong nakaraan, may paparating tayong mga plants. So nagkaroon ng aberya, na delay at ewan ko kung darating ngayong buwan yun o sa susunod pa. Pero ayun talaga, no? Kaya nga may risk talaga bilang seller o bilang hobbyist, no? Na nag-aalaga nito, na bumibili sa ibang bansa. May mga pagkakataon na ganito talaga. So maganda lang nun, hindi na kadepende sa ano ba, sa sitwasyon o pangyayari yung ating foundation, no? Kundi sa ano talaga, no? Meron tayong alam dun sa basic na pag-aalaga, pagpaparami ng halaman. So pagka ganun, just hayaan nyo lang rin, no? Parang sa akin naman, hayaan nyo lang rin. Kasi pagka pin-problema nyo, anong matutulong nun, di ba? So ngayon, ang gagawin natin ay paparating yung ito na naman tayo. Paparating yung media ngayong araw or bukas. So itutuloy natin yung replanting and propagation. At ganun din, meron tayong order ngayon. At thank you po dun sa mga tumatangkilik at patuloy na tumatangkilik. Wala daw ngayon sale, kaya ako natawa. Wala daw ngayon malaking sale si Shopee. So ang gagawin na lang po natin, dadagdagan natin ng previous yung inyong mga order, no? So syempre yung mga previous na yon, syempre yung medyo mas mura kaysa dun sa order nyo. Hindi naman pwede yung mas mahal, no, dun sa inyong in-acquire. So kapag ngayon, no, na dumating yung growing media, iniisip ko na i-propagate yung sphagnum moss. Tas yung hindi ganun kagandang quality or yung mga brown part ng sphagnum moss ay gagawin nating tataniman natin. At yung green o yung mga sphagnum moss heads ay gagamitin natin na propagation materials para dun sa kung sakali man dumating yung isa pa nating ina-expect na delay. Kasi pagka na-delay, mas stress yun. So kailangan natin mas alagaan. So itatanim natin yung sa pure sphagnum moss. At siguro it will take 2 to 3 weeks. So abutin pa talaga ng buwan kasi itong iba dito inabot ng 3 to 5 months bago naka-recover yung ganong katagal. Pero malalaman mo na agad kung buhay after 2 to 3 months. 2 to 3 months, 2 to 3 weeks. No, as basta ang natutunan ko diyan, huwag niyo itatapon yung huwag niyo itatapon yung mga tila ba parang patay na stump ng halaman. Tingnan niyo to. May isi-share ako sa inyo dito. Kala ko ay patay na pero nagimala pa rin. So ito, meron ditong Rafflesia na to kung nagkakamali. Orbital. So tingnan niyo kung ano nangyari dito. So counted na to as patay. Diba? Wala na buhay. Pero pansinin niyo kung nandito. Tinusok lang ng wife ko to dyan sa tapos yun tumubo. Parang echinostoma to. Okay nga na. Ayun na natin galawin. Basta yan, tumubo. Karoon ng buhay pa. So wag nyo lang kayaan na itapon ba, tanim nyo pa rin. Bubuhay na yan. So huwag na lang natin galawin basta't madiligan to. So natanim ko siya sa pure sphagnum moss. Anong wife ko na itanim sa pure sphagnum moss at nilagay niya dito sa lugar na to. Inasan yung mga pa-recover na halaman.
Kaya ako pala pinapalagay sa sa dito, sa cage yung mga halaman, no? Lalo na dun sa mga naka-outdoor kasi ganito nangyayari, oh. Ayan, kinagat yung ibabaw. Pero ang kagandahan yan, mabubuhay pa rin yan ng may dalawang growth plate na kabilaan. So ito ay Viking na curly yata. Nandito pa yung ibang natin, ibang mga plants na nagsisikap na gumanda. So ayun ang kalagahan ng live sphagnums. Mga dating hindi ko mabuhay, nabubuhay na. Tapos huwag nyo rin gagalawin masyado kasi yun nga, pag nagagalaw yung roots, tapos yung growth niya madalas napuputol kasi malutong yan pag bagong tubo. So yun, magkasikasa tayo ng order. At medyo marami-rami yung order ngayon kaysa kahapon. Kahapon ang order lang ay typical. Tapos yung naka-order ng typical, yan, umorder na naman siya ng kaya na-trap na. Hindi, joke lang. Kaya nga it's a trap tong title ng anong natin, pangalan ng YouTube channel. It's a trap. Pag nagustuhan mo kasing hobby na to, pwede maging investment rin kasi ito eh. Para yung nangyari sa akin, pati dun sa mga ibang kausap ko kahapon. Sabi niya, sir, balik ako sa pag-aalaga. Ibenta daw siya ng saan. Sabi ko, sige lang, benta ka. Basta try mo rin magpa-register, sabi ko sa DNR kasi mahirap yung wala. May mga, ngayon, yung time ngayon, medyo maluag yung DNR. Pero pag nag-gigpet, alam nyo naman, hindi naman perfecto yung DNR. Maraming ang basher ng DNR ngayon. Dahil sa mga tila ba hindi naman dapat tuloy hinuhuli. Pero nasa kasi nila yan, nasa regulation nila yan. Kung nakalagay doon, kahit na parang common na lang sa atin, nakalagay sa sa kanilang rules na bawal yan. So hindi na ako makipagtatalo niya kasi syempre maraming against dun sa mga nila, sa mga rules nila. Pero tayo kasi DNR accredited tayo, kaya mas sided tayo dun sa sumunod kasi nga given na tayo ay DNR registered. Pero dati hindi rin tayo DNR registered. Kaya naintindihan ko sila, yung mga hindi DNR registered na seller, shopkeeper. So yan, ngayon lang muna. At ito yung update pala sa mga propagation natin. May mga tumutubo na plantlets, nag-recover na rin tong pinatong lang natin ng mga drosera dito. Tapos pala ito, naglabas na ako ng mga adelay na impok dun sa loob na hinapabayaan. Pinropagate ko na rin yan, may mga lipulings dyan. Yung anak ko, nakabenta ako ng ng adelay. Sinisingil ako. Sabi ko, hindi ka naman nagpasunan tsaka nag-pop. Sabi ko, sa susunod, hindi ko ayan, tingnan nyo to. Ang ganda. Ito, isa to sa mga kala ko hindi mabubuhay, pero ayan, nabuhay, gumanda. Ang ganda pa nga hindi ko nga ito mai-out kasi ito na yung maganda kong adelay. Ang beginner yung Adelaide, madali lang buhayin yan. Nung baguhan ako, ayun yung isa sa mga pinakapang flex namin na mga halaman. Adelaide, Filiformis Trachii, tsaka Filiformis Red. Ano pa ba yung mga pang beginner dati? Anglica, Burmani, lalo na Ampidu, Capillaris. Ayan. Tapos, ano bang isa? Intermedia. Basta merong medyo pahaba na yun, nakalimutan ko na yung pangalan etong mga to dati talaga napaka bihira to pero ngayon parami na rin natin. Nag-isip nga ako na i-propagate para mapuno natin yung remaining na butas na yun. Ayan natin yan na marami pang anak. Takot ako mag-alaga neto dati kasi hindi pa ako nakatry.
Nakakatry mag-alaga nito. Akala ko mahirap, pero yan oh, mas matibay pa sa BFT. Ako BFT ko adjusting sa ulan, pero ito tingnan nyo. Woolly ano to eh, kinds of woolly Drosera. Ibig sabihin mabuhok siya. Mabuhok na Drosera. So ayun lang muna. At ingat po kayo. At salamatan natin ng si Bossing sa taas kasi umaraw na. Ayan. Umpisa lang gumanda yan. Basta dire-diretso lang yung araw. So ayun lang. Mag-asikasa tayo ng order. God bless. Bye bye.